Ang batang ito ay umuwi mula sa 3 araw at 2 gabi na pag-aaral. At dala niya sa akin ang napakalaking pasalubong. Sa unang araw, hindi ako umalis ng maaga. Pagdating ng tanghali, naghiwa-hiwalay kami ng kwarto. Tapos kumain kami ng tanghalian. Ang tanghalian ay hindi masama. Matapos kumain, nagpunta kami para magpakuha ng litrato. Maaari mong makita na ako ay talagang umakyat. Ang guro ng bundok ay naglagay lamang ng lubid. Kailangan mong umakyat mag-isa. At pagkatapos ay tumalon ng ganito. Nakakapit ka ng pababa. Ako ay talagang natakot. Taka ko na bang tumama sa aking puwit. Kung nag-jump ako ng matapang, nakuha ko ang puwit. At hindi na ako makagalaw. Alam mo ba kung bakit isa lang ang dinala ko ngayon? Nahulog ang kristal. Nahulog ang pink. Halos sira na ang ahas. Pero sinigurado ko na. Hindi na ito pwedeng dalhin sa guro Nas. Ganito yon. Habang umakyat ako, naroon pa siya. Nang bumalik ako, nawala na. Sa umaga ng 2 araw, kumain kami ng agahan. Pumunta kami sa isang laro ng treasure hunt. Ganito iyon. Sobrang relaxed ng mga banyaga. Isang lugar na 4 na 5 kilometro. Naglalakad sa gubat na walang guro. 4 na tao sa isang grupo. 4 ng tao sa isang grupo. Naglalakad mag-isa. Diyos ko, anong gagawin ko kung nahulog? Imposibleng mahulog. Dahil lahat ng mapa ng treasure hunt ay pareho. At hindi mo rin ito pwedeng galawin. Nang matapos ang treasure hunt, nagpunta siya sa paglangoy. Talagang parang isang hot spring ang swimming pool. Matapos kumain ng tanghalian, ito ang pinaka-aktibidad ko. Kailangan naming umakyat sa tuktok ng bundok at walang maayos na daan. Puro bato sa itaas, kailangan mong umakyat mag-isa. Kailangan mo ring bumaba mula sa matarik na daan. Diyos ko, parang akala ko ay mahuhulog na ako. Talagang walang sino man ang hindi natitiso. Nasaktan ka ba? Walang nasaktan sa lugar na iyon. Natakot ako. Kaya ako ang huli sa pila. Nang bumaba ako, pumasok kami sa yungib at talagang nakakaloka. Pagpasok namin, wala kaming anumang liwanag. Kailangan naming kunan ang daan ito na sobrang madulas. Kapag umupo ka, mahuhulog ka. Pagkatapos, ito ang 2 araw na nakatama sa puwit. Araw-araw ay bumabagsak sa puwit. Matapos ang aktibidad na iyon, nagpunta kami upang kumain. Pagkatapos kumain, naligo at naghanda para sa disco. May disco pa. Oo, disco. Disco kami hanggang 12:30. Kasama ang mga guro at kaklase. Sumasayaw ba? Oo, pagkatapos maligo ng guro. Kasi kakatapos lang naming sumayaw kaya sobrang energetic namin. Hindi makatulog, kaya nag-check-in kami. Nang makaramdam na ng pagod, natulog kami. Kinabukasan 7:20, ang guro ay pagod na sa disco. Hindi ito na-broadcast. Matapos kaming magsipilyo ng ngipin at maghugas ng muka, nagpunta na kami upang sumakay ng kabayo. Noong una akong sumakay ng kabayo, laging nakatitig ang kabayo sa damo sa tabi. Lagi itong gustong kumain, kaya hinahatak nito. Walang ibang tao na humihila sa'yo. Kailangan mong maglakad mag-isa. Hindi ko alam kung paano ka sumakay ng kabayo. Walang ibang liwanag na dumaan para ipaliwanag. Huwag bumaba. Huwag bumaba. Gusto ng guro na ayusin namin ang balahibo ng kabayo. Natakot ako kaya ganyan ako. Ikaw rin natatakot, kami dalawa ay parang na-download. Huwag kayong lumapit. Huwag mag-aral. Ano ang pinakamasayang bagay? Ano ang hindi kaaya-ayang bagay? Babalik pa. Kasi gusto ko pang maglaro ng baraha.